What if dumating yung panahon na nakita kayo ni ex? At sa pagkakataon na yun, pinipilit niya na balikan mo siya. Magawa siya ng paraan para makuha ka na niya uli. Ano yung mga dapat mong gawin kapag nagpaparamdam ulit sa'yo yung taong nanakit sa'yo sa nakaraan? Kung interesado ka malaman kung ano yung mga dapat mong gawin kapag nasa ganyan ka sitwasyon, tara, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa hinaharap. So kapag nasa ganyan ka sitwasyon, ang una mong dapat gawin, patawarin siya pero huwag kakalimutan yung ginawa niya sa'yo sa nakaraan. Forgive and forget. Bakit mo nga naman gagawin yun? Kasi nasaktan ka niya nakaraan, di ba? Iniwan ka niya, pinagpalit ka niya, nasaktan yung puso mo, tapos papatawarin mo lang. Kapatid, ikaw lang din yung mahihirapan kapag may mabigat ka dinadala dyan sa puso mo. Kasi hanggang hindi mo napapatawa dyan, every time na makikita mo yan, masasaktan ka. Every time na makikita mo yan, mabibwisit ka, magagalit ka, di ba? So find ways to forgive. Pero huwag mong kakalimutan yung ginawa niya sa'yo. Kasi magkaibang storya naman yun, di ba? Ikalawa, mag-focus ka lang muna sa sarili mo. Ex na di ba? Sinaktan ka na sa nakaraan. Alam mo na posibleng magbago at posible ring hindi. So, para matulungan yung sarili mo na hindi masaktan sa uli, kung gusto mo ulit siyang piliin, i-focusan mo lang muna yung sarili mo. Hayaan mo siyang gawin yung gusto niyang gawin. Ikaw, i-improve yung sarili mo. Abutin lahat ng pangarap mo. Gawin ang lahat ng gusto mo. After all, libre ka. After all, wala kang pananagutan, di ba? Kasi single ka. Kaya nga siya naghahabol sa'yo kasi single ka, di ba? Now, kung magtatanong ka kung pipiliin mo ba siya uli o hindi, ito yung number 3. Kung nakitaan mo ng worthy, pwede mo nang tanggapin. Pero kung tingin mo, parang uulitin niya ulit yung ginawa niya sa'yo sa nakaraan, bakit pa, di ba? Maraming basehan, kapatid. Huwag ka mabulag sa ganda ng pinapakita niya sa'yo. Tignan mo kung paano niya itatrato yung mga tao sa paligid niya, yung mga tao sa circle niya, di ba? Then, check mo rin kung ano yung treatment niya sa mga mahal mo sa buhay, di ba? Doon mo suriin kung worthy pa ba tong taong to o hindi. Kasi minsan, gagawain ng paraan para bumalik ka sa kanya. Tapos pag bumalik ka na sa kanya, alam niya nakuha ka niya, sa uulitin yung ginawa niya. Diba? Kung kailan in love ka na uli, saka siya uulit. So, tingnan mong mabuti, busisiin mo kung worthy pa ba siyang balikan o hindi. Ikaw yung makakakita niyan kasi ikaw mas nakakilala sa kanya. If yes or no, yung magiging sagot mo sa ginagawa niya para sa'yo. At ang ika-4, hayaan mo siyang gawin ng mga bagay na para sa'yo. Gagawin niya ng lahat para makuha ka niya. Hayaan mo lang siyang gawin yun. Kung gusto niyang ligawan ka uli, hayaan mo lang siyang gawin yun. Huwag mo ibibigay ka agad yung oo mo kung undecided ka pa. Kung binakita niya na nagbabago na siya, hayaan mo lang siyang gawin yun. Ang gagawin mo is fokusan lang yung sarili mo. I-improve lang na i-improve yung sarili mo. Kung may mga bago kang kaibigan na parehas kayo ng desisyon sa buhay, parehas kayo ng gustong maabot sa buhay, parehas kayo ng mga pangarap sa buhay, yun ang mga samahan mo. Kasi yun yung mga nag-strive to be better. At yung naghahabol sa'yo, hayaan mo lang siya maghabol sa'yo. At ang ika-5, saka mo desisyonan. Kung kaya mo siyang tanggapin, desisyonan mo kung ano yung mga pwedeng baguhin. Kasi sinaktan ka niya sa karaan Siguro naman natuto ka na doon. At kung hindi mo na siya kayang tanggapin, desisyonan mo na ipaalam sa kanya na hindi mo na siya kayang tanggapin. Para hindi ka naman maging unfair. At least nakita mo na trying siya, di ba? Nakita mo rin yung motive niya, di ba? Again, huwag kang oo kung undecided ka. Lagi ka mag-i-step back at tignan yung hinaharap nyo kung anong bang pwedeng mangyari sa hinaharap kapag umuo ka o hindi, di ba? Kasi ikaw ang lubos na nakakilala sa kanya. Ikaw magdidesisyon. Tatanggapin mo ba siya o hindi sa buhay mo? Okay? So I hope nabigyan ko kayo ng insight, ideas, o tips dito sa video na ginawa ko kayo. If nabigyan ko naman kayo ng tips, ideas, o insight, please help me share this to your loved ones na posible rin natin matulungan ng video na to. Para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila, sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta, palagi naka-tune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa paligid nyo panonood at pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video, hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa hinaharap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog.
Ingat ka dyan palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace.